Matulungin ang tunay na Kristiyano. Ito po ang ating mentoring sa araw na ito at makikita po natin yan sa Matthew chapter 25 verse 30 ang umpisa. Babasahin ko muna po yung verse 34. Kaya't sasabihin ng hari ng nasa kanan niya, "Hali kayo ang mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo, tanggapin ang karyang hinanda para sa inyo mula nang likhain ang daigdig." Sa verse 34 po yan. So let's jump up sa Matthew 25:40. Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakamak, ako ang inyong tinulungan." So, dito po, kung susuriin po natin yung mga ibang talatang in-between na hindi pa natin binabasa, which is babasahin natin later on, kung susuriin natin yung mga talatang ito, para ba yung kaligtasan natin ay nakabase sa pagtulong o paggawa ng mabuti? Doon po ba nakabase? Alam po natin ang sagot, hindi po, sapagkat ang kaligtasan ay nakabase sa ginawa ni Jesus. Pero bakit dito sa talatang ito parang nakabase sa paggawa ng mabuti o pagtulong ang kaligtasan natin? Kasi ang sagot po dyan, ang pagiging tunay na Kristiyano ay makikita sa pagtulong at paggawa ng mabuti, sapagkat ito ang unang pangitahin or sign na tayo ay tunay na Kristiyano. Kung tayo mga Kristiyano at hindi tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo tumutulong, hindi tayo generous, maybe questionable yung pagiging Kristiyano po natin. So dito po, hindi po pinapasok ng Panginoon ang kanyang mga alagad or mga tumanggap sa kanya ayon sa kanilang gawa, kundi ayon sa base sa ginawa ng Diyos. Pero ang tunay na Kristiyano ay makikilala mo sa pagiging matulungin niya. Automatic po yan at paggawa ng mabuti. So let's read yung pong mga in-between verse na binanggit po natin. Umpisan po natin sa Matthew 25 verse 31. Tuloy-tuloy na po yun. Pagdating ng Anak ng Tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang kanang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa, tayo po yung mga tupa, at mga kambing, yung mga hindi sumampalataya sa Diyos. Inilagay niya ito sa kanyang kanan ang mga tupa, tayo po yun, at sa kaliwa naman ang mga kambing, ang mga sumuway sa kanya. Kaya sa verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian hinanda para sa inyo mula nang likhain ang daigdig." And then verse 35, ang sabi niya ganito, "Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit ang inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Actually, sa verse 37 and 38, ang essence po nito, "Lord, kailan namin nagawa yon? O kailan po nangyari yon?" Isasamap na lang po natin yung verse 37 sa tanong na yon hanggang 39. And then, sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito, isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan." That's a very powerful word which give us 3 lesson po sa napag-uusapan po nating mabilisan ayon sa ating mga talatang na sulat o nasabi. Ang sabi, yung 3 lesson po, ang una po, ang tunay na Kristiyano ay handang tumulong o laging handang tumulong. God, as a Christian, expect us always na tumulong, i-meet ang need ng mga taong nasa paligid po natin. Yung mga talatang binasa po natin, covered all the possible need na mayroon ang tao o anumang mga pangangailangan. Number 2 na lesson po natin, ang pagtulong sa mga alagad ng Diyos ay katumbas ng ating pagtulong sa Panginoong Yesus, or as if ito'y ginagawa natin para sa Panginoong Yesus Kristo. At actually, Matthew 10:42 emphasize this, ang sino mang magpainom ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa man sa maliit na ito, dahil siya ay alagad ko, again, alagad, servant, lingkod, tunay na sinasabi ko sa inyo, hindi siya mawawalan ng gantimpala. Just imagine this. If Jesus will come to Empoli, if Jesus will come to Pisa, if Jesus will come to Rome, if Jesus will come to Paris, ano kayang reception ang ibibigay natin sa Kanya? Ano kayang welcome? Ano kayang pakakain natin sa Kanya? Saan kaya natin siya patutulugan? Sino kaya ang magmimit ng Kanyang everyday need? Maybe lahat tayo magkagandara pa na magsilbi sa Kanya. But again, sinabi ng Panginoon, kung ito'y gawin nyo sa mga lingkod ko, para nyo na rin ginawa sa akin. Kaya nga po, sa mga lingkod ng Diyos, dapat tayo nag-aagawan kung saan sila kakain. Gusto ko sa bahay ko, gusto ko ako magpapakain, gusto ko ako magsiserve sa Kanya. I'm not saying this because it will make me or give me advantages. But I'm saying this para matanggal na po yung maling mindset po natin. How we treat God's servant.
Number 3 lesson po natin ay yung God is teaching us here to be generous sa pamagitan ng pagtulong at paggawa ng mabuti. One of the meaning ng pagtulong is generosity, being generous. Kung paano natin sinasabi ang meaning ng love ay time, which is spending time with our loved ones. So, ang pagtulong, ang meaning po niya ay being generous. And we represent God effectively most when we are generous. Mas nakikita si God, si Jesus sa ating mga buhay when we help, when we do good things, when we are generous. Ang tanong ko po, naranasan mo na bang mangutang para matugunan ang pangangailangan ng iba? Naranasan mo na bang mangutang para matugunan ang pangangailangan ng iba? Mostly nagagawa po natin yan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga nanay, tatay, kapatid, o malalapit po sa puso po natin. Hindi po tayo nag-aatubiling mapunan ang mga pangangailangan nila kahit mangutang tayo. Tama po ba? Kasi dumarating po lahat tayo sa mga ganyang punto ng buhay po natin. Isang extreme question. Don't do this at home. Ika nga. Nakapangutang ka na ba para kay Lord? Para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod o ng kanyang mga misyonaryo? Nakapangutang ka na ba para kay Lord? Para matugunan ang mga pangangailangan? Sabi po, it's an extreme question. I don't want you to answer this out loud. Gusto pong sagutin ito sa inyong puso and deal with God. Ang sabi ng salita ng Diyos, whoever is kind to the poor. Pag sinabing poor sa Biblia po, yung may mga pangangailangan. Lends to the Lord. And He will reward them for what they have done. Sa Tagalog, ang nagpapakita ng kagandang loob sa dukha o sa mga may pangangailangan ay nagpapautang sa Panginoon. Siya ang magbabayad ng gantimpala sa kanya. Deuteronomy 15:11, sapagkat hindi mawawala ng mga dukha sa lupain, kaya inuutos ko sa inyo, ang sabi ng Diyos, buksan ninyo ang inyong kamay sa inyong kapwa sa mga dukha at nangangailangan sa inyong lupa. Sa ibang mga translation, added emphasis sa niya, huwag ipagkait ang pagtulong o pagpapautang sa mga nangangailangan. So maraming salamat po. Hope we have learned. This is the number 1 sign na tayo isang Kristiyano, that we know how to help, how to be generous, maging matulungin, sapagkat ang pagtulong natin sa ibang tao o lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos ay para na rin natin ginagawa sa ating Panginoon. Matulungin ang tunay na Kristiyano. God bless you all po.